Hello guys, welcome back to my channel. This is Kurt and this is my immigration experience as an OFW tourist going outside the Philippines. So last December 2024 is my vacation going to the Philippines kasi nag-work ako sa Saudi Arabia. Then January, I have my vacation in Hong Kong and Macau. So, this is my first time to go outside the Philippines as a tourist. Except na nag-work ako sa Saudi as an OFW for 10 years. So, before my trip, niready ko lang, ito lang guys I will make it short. Kung ano ang prepare ko during my trip and paano ako nag-prepare. So during that time, ang pinrepare ko lang talaga is that my contract copy, company ID I have also, then exit entry, ticket ko pabalik ng Saudi. So yun lang yung requirement, yung dinala ko, and then dinala ko rin yung OAC ko na OAC certificate and visa ko sa Saudi. So, pinipare ko lang yun siya. If in case hanapin. So, kapag hindi naman hinanap sa inyo ng immigration officer, so huwag nyo namang ipakita. So, ganito kasi yun guys. Kapag kung anong tanong sa inyo ng immigration officer, yun din yung sagot nyo. Ano lang yun siya. So, hindi natin maiwasan na minsan kabahan tayo, di ba? So, ang advice ko lang is that i-relax nyo lang yung sarili nyo, especially kapag dadaan kayo sa immigration. So, during that time, so from Davao ako, so pumunta kami ng Cebu. Kasi sa Cebu kasi kami kasi papuntang Hong Kong. So, Cebu to Hong Kong. So, our flight is morning yun siya. So, maganda kasi yun kapag early ka nag-check-in, tapos morning siya kasi medyo, hindi pa maraming tao ba during that time. So, konti lang yung pila. So, pumili kami doon. So, while nasa pila ako, so, inano ko sa cellphone na sana babae yung mag-interview sa akin. Yun talaga yung nasa, ko kasi, para sa akin kasi medyo, maano ako kasi sa, sa girl na officer kaysa lalaki. So, during that time, ang inasa akin na babaeng officer is saan yung passport ko. So binigay ko sa kanya yung passport. So after that, sinabi niya sa akin kung saan ako pupunta. Sabi niya sa akin. Sabi ko naman, Hong Kong ma'am. Sabi ko sa kanya. So nag-ask siya about sa date, ilang dates kayo doon. So dapat familiarize mo yung date kung ilang days kayo doon and kailan kayo babalik. Tapos sabi niya sa akin, saan daw ako nag-work? Sabi niya sa akin. Sabi ko naman sa kanya, OFW po ako sa Saudi, ma'am. Sabi ko sa kanya. So, tapos, yun, kasi alam naman nila yun na galing ako ng Saudi kasi for sure sa monitor nila nakikita nila yung pagpunta ko pag-uwi dito sa Pilipinas, yung ganun kasi. Yun kasi ang nasa isip ko. So, sabi niya sa akin na saan yung yung return ticket mo? Sabi niya sa akin. Yung yung return ticket ko ng kasi sa Macau kasi kami ang flight namin Macau to Manila, tapos Manila to Davao. So hiningan niya yung return ticket ko. So binigay ko sa kanya. Tapos aside from that, ang question lang niya or ang inas lang niya sa akin is that hiningi niya yung return ticket ko sa Saudi. So, hindi ko na pinakita sa kanya yung papel na printed kasi nandun yung sa ilan number. Tapos, ayoko kasi guys na ko siya, ibulat-lat ko siya doon sa harapan ng immigration officer. So, pinakita ko yung cellphone niya kasi makikita naman doon, nakalagin naman ako doon sa application, makikita doon yung return flight ko, ganito ganyan, anong oras, ganito ganyan. Tapos nung nakita niya, so after that,
ay natanong pa siya kung sino yung mga kasama ko or may kasama ba daw ako, sabi niya. So tinuro ko yung kaibigan ko doon kasi yung friend ko nakalusot na si Shin, nandun na siya. Tapos yung dalawa, katabi ko si Eugene, yung husband niya, tapos si Ine naman nandun sa kabila. So, apat kami ma'am. Tapos nun, tinakatakan na yung passport ko. Yun lang siya. Akala ko kasi maghahanap pa siya ng certificate of ganito ganyan, salary certificate or whatsoever, proof of income, ganito ganyan. Pero guys, kapag first time traveler kayo, tapos hindi kayo OFW, ay mahihirapan talaga kayo. Kasi based on my experience, OFW ako for 10 years. So hindi sila magdadaw talaga na hindi ako babalik kasi ang tagal-tagal ko kasi sa Saudi eh. Except na lang siguro kapag siguro nag-abroad ako sa ibang bansa tapos DH ako or something like that. Situational kasi siya. Depende kasi siya. Depende siguro sa work or depende siguro sa ano mo. Kasi malalaman nila talaga kung nagsasabi ka talaga ng totoo or hindi eh. So, ang advice ko lang is that you just be true to yourself. So, huwag kang kabahan. Normal lang naman yung kaba. Hindi naman maiwasan yun. Pero magsabi ka talaga ng totoo. Kung ano talaga yung purpose mo doon. Hindi ka tinanong sa akin kung saan kami punta during that time ang hiningi lang talaga niya sa akin, yung ticket lang lagi pabalik. Tapos yung ticket ko pabalik ng Saudi. Yun lang talaga. As in, for me parang hindi ako nahirapan. I mean, hindi maraming question during my time. Tapos, yun lang. Tapos, honest ka lang. Ganito ganyan. Dapat honest lang yung mga sinasabi mo. Dapat hindi ka masyadong prepared. Yung ano mo talaga yung mga folder mo sa kamay mo. Ipapakita mo ganito ganyan. Huwag mong gawin yun. Kung ano lang ang tinanong sa'yo or hiningi sa'yo ng officer, yun lang ipapakita mo. So, kapag inas ka ng question, isang tanong, isang sagot. Saan ka pupunta? Hong Kong. Ganun lang siya. Anong gagawin mo doon? Mama siya. Ganito kayo. It depende lang talaga kung anong talagang question nila. Depende lang sa officer kung saan yung itinerary. Kasi during my time, hindi naman nagtanong ng itinerary ko during the time Pero gladly, at least ako, may kasama ako. Sa first time kung pumunta ng ibang bansa, may kasama ako. Hindi ako alone. So, medyo confident din ako na makakapasa ako during that time. So, wala namang aberya. Nag-enjoy naman kami doon sa Hong Kong for, I think, 7 days. Kasi January 21 kami nag-play. So, babalik kami is 27 na. Nag-enjoy naman. Yun lang. Yun lang ang advice ko sa inyo. So, dapat kapag may plano kayo magbakasyon, dapat nakaplan talaga yan ahead of time. Kasi para pagdating sa panahon na yung flight mo na is ready na wala ka nang iisipin na any problem. Yun na lang talaga guys. Thank you. Yun lang yung experience ko. So, kapag may mga tanong kayo, sabihin nyo lang, i-message nyo lang ako or just write your comments down below. So, para masagot ko yung questions. Especially yung mga OFW na gustong bakasyon sa ibang bansa. Thank you guys. Mwah!